Kasalukuyan po nagsasagawa ng press conference si Senator-elect Nancy Binay. Pakinggan po natin ang ilang bahagi nito. Proclamation. So I decided not to show up yesterday. But whether or not she was there, she was still proclaimed, no? Alam naman natin yung proclamation, yung pagtaas ng kamay just for posterity purposes. And I guess siguro nagpapasalamat na rin ako sa COMELEC, nagpapasalamat din ako dun sa mga bumoto sa akin since hindi nga ako nabigyan ng chance to say yung mga na gusto ko magpasalamat ho at dun sa tiwala na binigay niyo sa akin. Ang gusto ko nga lang ay yung talagang walang question, walang bahid ng pagdududa pagdating dun sa proclamation. Kasi yung explanation ng lawyers ko, parang for them, kulang yung basis for proclamation kasi nga ang nabibilang pa lang ay 72 COCs. Let's put it this way, no? 72 out of 304 translates to 23.68% of the COCs, di ba? At kung titignan natin yung mga COCs na to, I was informed, yung ibang COC na ito ay galing doon sa overseas absentee voting na alam naman natin mababa yung turnout. So definitely, less than 23% of the votes have been canvassed. Diba? So ang tanong lang naman ko dito is, of course, tapos na yan, ano yung naging basis? Why 23%? Meron bang kandidato na nag-motion for early proclamation? Kasi sa local, na-experience ko to eh. Pag immaterial na o hindi na makaka-apekto yung boto na natitirang hindi pa naka-canvas, yung abogado ng winning candidates will move for an early proclamation. Diba? Bakit na, and then, kasi sabihin nun, we move for an early proclamation because the votes that have not been canvassed are immaterial already. Okay, like for example, what happened in Navotas, and this was the same thing I heard that happened in Valenzuela, and I think what happened in Makati and in Manila. Okay, pero mas alam ko yung sa Navotas. 9 p.m., nahandun tayong lahat dun sa G Hotel noong Monday, May 13. I received a call. Sabi, tatlong clustered precincts na lang out of 135 ang hindi pumapasok yung bato ng Picos. So that represents 2.2% na lang ng boto namin sa Navotas. So talagang immaterial. So tumakbo ako sa Navotas, dumating ako 9:30. Pagdating doon, sinusubukan ng Board of Canvassers ng Navotas na i-proclaim kami, ayaw tanggapin ng computer kasi daw kailangan 100%. So from 9:30 p.m. to 3 a.m. nag-intay kami just for those 3 na hindi na makaka-apekto. So ibig sabihin sa local level, inintay yung 100%. I just don't know meron bang nag-move? Unang-una, sino ba sa 6 na kandidato ang nag-move for early proclamation? Siguro yun na lang ang malaman natin. Para malaman natin sino doon sa 6 na kandidato ang gusto ng early proclamation, doon kahit 23.68% pa lang ang nakakanvas. Kasi kung merong nag-move noon and it was granted by COMELEC, then we have to find out. I think it must be made public kung sino yung kandidato na gusto magpa-proclaim kaagad even if 23.68% pa lang nakakanvas. Number 2, nabasa ko yata sa philstar.com na even one of their candidates, si Senator Coco Pimentel, said na hindi pa pwede yung ganong partial proclamation. No? Kulang daw yung basis, base doon sa nabasa kong news report. So yun lang naman yung atin. Wala naman tayong sinasabing kung ano pa man. We're just asking questions, no? Because ang goal lang naman natin, so far, I think in general, so good ang COMELEC. But why rush it when you're doing so far so good? And no one naman, I don't know, wala naman nagka-clamor na mag-early proclamation. E tignan nyo ngayon, nag-early proclamation sila, biglang nagsasalita na yung NAMPREL at yung ibang grupo, di ba? So, mas mabuti sana kung smooth yun, walang makakapag-question. Yun lang naman yung amin. Because we have winning candidates and we want, ang gusto namin, tapos ng eleksyon, kalimutan na namin yan, ang gusto lang natin dito ay yung credibility ng eleksyon. And ayaw natin itong maging president because according to Attorney Romy Macalintal, this is the first time that it happened na nag-proclaim
na walang numero. Kasi dala ko nga yung aking certificate of proclamation, nakasulat nga yung numero ng botong nakuha ko. Yung kagabi daw wala eh, ang sabi sa akin, kasi nagtanong-tanong na ako, wala daw, at saka ginawang alphabetical. Di ba normally, pag ganyan multiple race, it's based on rank eh. Parang marami na rin ako na-attenda na proclamation, lalong-lalo na dun sa local. Usually, ganun nga eh, di ba, ang pag-proclaim according to yung number of votes, kung sino yung first councilor, yung second councilor. Pero last night nga, naging alphabetical order. Alam mo, sa totoo lang, mas napagod pa ako ditong last 3 days compared to dun sa 90-day campaign period eh. Kaya kagabi, pagkatapos nung dininay, ayoko na muna mag-isip ng tungkol sa eleksyon eh. Tapos tinawag-tawagan niyo ako ng ang dami-daming tawag, di ba? Kala ko hindi naman. After ko ma-proclaim locally. I mean, relax lang. We just wait for the results, just monitor. Eh, mas napagod ako mula nung May 14 hanggang ngayon eh. No, because ang pwede na lang, I don't know, ang pwede na lang gumawa ng action dyan are the candidates involved, no? At I leave it up to the candidates and their lawyers. No, yung kami sa una, COMELEC has decided, sana lang naman kami lang naman lagi nagtatanong ano ba naman yung reason. Kasi, di ba, baka maging president ito, sa susunod, 23% pa lang may i-proclaim na. So, amin naman puro tanong lang. Yun lang naman eh. I mean, kung ano yung gagawin ng ibang candidates na may stake doon, I think sila na lang ang pwede maghabol dyan eh. So, I haven't spoken to them kasi pagpahingahin nyo naman ako, di ba? Yung dami kong tatawagan na kandidato, 5 yung tatawagan ko kasi ang nasa loob, ang nakapasok for sure 2. Tapos may 3 nag-ahabol, 5 yung kakausapin ko. So, I leave it up to their lawyers na lang. Unless, of course, they call me and ask for una assistance or una legal advice, then we will talk to our lawyers. Ma'am, yung threshold na sabihin nyo is enough as basis for proclamation. Are you gonna go to the ICC forum to receive the certificate from the commissioners? I guess pag sinabihan ako ng mga lawyers ko na there's already a substantial basis for proclamation, siguro sasabihin ko nga na kung pwede na ako mag-appear. And siguro pag binigay na nila sa akin yung form ko, meron ng nakasulat dun sa proclamation na may numbers. Yes. Yan po ang bahagi ng press conference ni Senator-elect Nancy Binay tungkol sa kanyang hindi pagdalo sa proclamation na kahapon. Bagamat technically naproklama na siya bilang halal na senador ng bansa matapos siyang isama sa mga naproklama kahapon, hindi na raw muna siya dumalo dahil nga sa naunang nilang pagkwestiyon sa tila masyadong maagang pagproklama sa 6 na nangungunang kandidato sa pagkasenador. Nais daw kasi ng kampo ni Binay na walang magiging question sa kanilang pagkakaproklama, gayong 30% pa lang ng mga COCs yung na-canvas. Ang tagapagsalita naman ng United National Alliance o una na si Congressman Toby Chanco dapat daw hindi na minadali ng COMELEC ang pagproklama sa mga nangungunang kandidato sa pagkasenador. Una wala naman daw humihingi ng maagang proklamasyon. Ngayon nako-question tuloy yung mga hakbang ng COMELEC. Gayong overall naging maganda naman daw yung performance ng poll body dito sa nakaraang eleksyon. Gayunpaman, ayon kay Senator-elect Nancy Binay, nagpapasalamat siya sa COMELEC at sa kanyang mga taga-suporta sa pagboto sa kanya.